Genesis 27. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit ng mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso, ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko, igawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama, ni Esau. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, basbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Kaya't ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong-gusto niya at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay." Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, "Balbon po si Esau samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama ang na nilinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo, susumpain niya ako sa halip na basbasan." Sumagot ang ina, "Hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya, basta't sumunod ka anak, ako na ang bahala. Kumuha ka ng kambing." Kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Ano kaya may kasalanan dito 'no, si Jacob o si Rebecca? Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau at na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at liig ni Jacob na walang balahibo'y binalutan niya ng balat ng kambing. Grabe raw 'tong balahibo ni Esau na balat ng kambing, 'di ba? Super duper daming balahibo. Pagkatapos ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac, "Ama," sabi niya, "Sino ka ba?" Tanong nito. "Ako po si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos." "Napakadali mo naman yatang nakahuli. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng kanyang ama. Kay Jacob ang tinig ngunit ang bisig ay parang kay Esau, sa wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y balahibo ring tulad ni Esau. Bina ba 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 Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Jacob, si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Esau, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan na kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan niya rin yan ng alak. "Halika anak, hagkan mo ako," sinabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, amoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko ay samyo ng kabukiran si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog mula sa itaas, upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-ani at katas ng ubas. Hayaan ng mga bansay gumalang at paalipin. Bilang pinuno ikaw ay kilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong ama, ng iyong ina ay suyuko sa iyo. Sila na nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpapalain. So dito pinapakita na mga yung power of words 'no, nagsimula pa dito kay Jacob, kay Isaac na laging kung ano yung salita may kapangyarihan at yung basbas niya ay hindi lamang yung nagre-remain na salita lang kundi yung basbas niya ay talagang nagpapatuloy at nagbibigay ng pagpapala simula sa panahon ni Jacob hanggang sa panahon ng mga Israelites ngayon. Kaya nga sabi dito, "Sila nawang sumumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain." So talagang sinasabi dito na kung sino yung nagsumpa sa Israel ay susumpain at kung sino yung nagpapala sa Israel ay pagpapalain. Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob, siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa.
Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, "Maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang ako inyong babasbasan." "Sino ka ba?" tanong ni Isaac. "Si Esau po ang inyong panganay." Tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sinabi niya, "Kung gayon, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain nang ika'y dumating. Binasbasan ko na siya at tataglay niya iyon magpakailanman." Humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmamakaawa. "Basbasan din po ninyo ako, ama." Ngunit sinabi ni Isaac, "Nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo." Nagsalita si Esau, "Dalawang beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya aking karapitan bilang panganay." So si Esau mismo ang nagsabi, "At ngayon inagon niya pati ang basbas sa ukol sa akin." So binigay niya na kasi yung karapitan bilang panganay. So talagang, 'di ba? Napunta talaga kay Jacob yung pagiging panganay. "Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin?" So, parang kung titingnan mo yung basbas is parang prayer, parang words, pero bakit si si Isaac ay hesitant na magbasbas din kay Esau 'no? Kasi alam niya na kung ano yung sinabi niya, kung ano yung pinag-pray niya, dineclare niya para kay Jacob ay may katuparan. "Wala na akong magagawa, anak," sagot ni Isaac. Siya'y Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa akin. Napakaikli lang yung basbas sa kanya 'no, pero napakabigat or napakalaking blessing yung natanggap niya. Ngunit nagpatuloy na nagmamakaawa sa kanya si Esau. "Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako." At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, "Ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan, pati hamog mula sa langit ika'y pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran, upang kalaya ay iyong makamit. Kailangang ikaw ay maghimagsik." Namuhi si Esau kay Jacob nang ito ang binasbas ng kanyang ama, kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan, "Pagkamatay ng aking ama, at ito hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob." May nakapagsabi kay Rebekah tungkol sa balak ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, "Anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang kapag higanti siya, "Makinig ka sa akin, anak, umalis ka kaagad. Pumunta ka sa Haran at doon ka tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi pa humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't babalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang mali mo sa akin. Lalong hindi ko maititiis ang kayo'y parehong mawala sa akin." Mhm. Sinabi ni Rebekah kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau. Kapag Heteya ring katulad nila ang mapapangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako." Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos basbasan ay pinagbilinan, "Huwag kang mag-aasawa ng Kananeya. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa bahay ng iyong lolo Betuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo at mga anak ng iyong tiyo Laban. Sa iyong pag-aasawa, pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpapalain ka nawa niya. Gayon din ang inyong ama, ang iyong lahi, tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapasa iyo nawa ang lupaing ito na iyong tinitirahan. So ito talaga yung lupain na para sa mga Israel, 'yan yung mismong kung saan nakatira yung Israel 'no. 'Yan yung promised land, 'yan yung, nakatira si Abraham, kaya meron talaga silang rights na manirahan diyan. Mapasa iyo nawa ang lupaing ito na iyong tinitirhan, ang lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia ng kanyang tiyo Laban na anak ni Betuel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebekah na ina nina Jacob at Esau. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pagkatapos basbasan ni si Jacob ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng taga-Kanaan. Nalaman din niyang
Sinunod ni Jacob ang kanyang ama at ina at nagpunta nga sa Mesopotamia. Nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananeya, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael, na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa. Ang pinsan niyang si Mahalat, ang kapatid ni Niyabot at anak ni Ismael. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabi ring iyon, siya ay nanaginip. May nakita siyang hagdan abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel sa Diyos. Gabi yun. Walang ano-ano yung nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika niya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupaing ito na iyong hinihigaan ay ibinigay ko sa iyo at sa iyong lahi." Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap din rin lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ang iyong lahi ay pagpapalain ng lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at nasabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh, nakakipaglalabot ng lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inumang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay nito, kakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos." O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay nito, makakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alalang ito at ibabalik ko sa iyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Ito yung 10%. Sasambahin ko kayo sa lugar na ito at na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa iyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. So, ito yung pangalawang, tithes. So, siguro 'no, yung pagbibigay nila ng tithes na ito, hindi siya out of, dahil pangako ng Diyos, kundi dahil ito ay out of blessing. So, sobra-sobra yung pagpapalang natanggap nila. So, sobra-sobra yung kagalakan, yung joy na naramdaman nila. Parang yun yung naging result ng ng kanilang kasi kung titingnan mo si Abraham nagbigay din siya ng 10% dun sa high priest na si Melchizedek. Pero once lang yun. So, ibig sabihin hindi siya naging batas pa na magbigay ng 10%. At dito din sa Genesis, parang makikita mo out of joy, out of gratitude. Kaya siya nagkaroon ng ganun na 10% Lord para sa'yo. It's like giving the priority. No? Kasi it's like giving the priority talaga yung pagbibigay sa Diyos. Pagbibigay ng priority na 'pag nagsasahod ka, nagse-set apart ka na, "Lord, ito lang sa'yo." Hindi siya yung magbibigay ka ng offering out of, "Yun na lang kasi Lord yung sukli, ito na lang yung sukli." Parang hindi siya yung the best. So, 'pag nagbibigay ka sa Lord, it requires the best. Kahit siya financially or, mga roots or root crop. So, ito pala yung pangalawa. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig ng kaparahan. Maganda talaga nagbabasa ng Bible 'no, kasi before nabasa ko na din 'to pero parang hindi ko siya na masyadong naintindihan. Talagang yung salita ng Diyos, yung Bible, kahit paulit-ulit mo siyang basahin, meron at meron kang bagong makikita. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito'y may tatlong kawan ng mga tupang nagpapahinga sapagkat doon pinapainom ang mga ito.
Ang balon ay may takip na malaking bato at binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin ng mga ito, muli nilang tinatakpan ng balon. Tinanong ni Jacob ang mga pasunod na naroon, "Taga saan kayo mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" "Oo," sagot naman nila. "Kamusta naman siya?" tanong pa niya. "Mabuti," sabi naman nila. Hayon at dumarating si Raquel, ang anak ng babae. Kasama niya ang kawan ng kanyang ama. "Aga pa naman," sabi ni Jacob. "Bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong?" "Aba, hindi maaari," sagot ng mga pastol. "Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom." So, ang ganda din dito 'no, na kahit babae nagiging pastol. Kagaya nito ni Raquel, nag-aalaga siya ng tupa. Ngayon kasi parang meron ng gender yung trabaho, pero dito sa kanila, sila po yung gumagawa. Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinagkan. Napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, "Ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca." Nung umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama, sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo." At doon na siya tumira ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi dahil magkamag-anak tayo ay patatrabahuin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo?" Si Laban ay may 2 anak na dalaga, si Leah ang nakakatanda at si Raquel naman ang nakababata. Napupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Rachel. Nabighani si Jacob kay Rachel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Rachel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ko ngang ikaw ang pangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na." 7 taong naglingkod si Jacob upang mapas sa kanya si Rachel, ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng iyong anak." Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ng lahat ng taga roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinisiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Rachel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpah. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping, kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel upang kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa." Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha. Sa wakas, naangking ni Jacob si Raquel. Mas mahal niya ito kaysa kay Leah, kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. So kung makikita mo dito din, nagkaroon ng deception kasi nga siguro ito yung parang dahil niloko ni Jacobs yung kapatid niya si Esau. So nagkataon din na niloko din siya ni Laban. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob kaya't niloob niyang magkaanak na ito. Samantalang si Rachel ay baog, lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, "Nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa." Kaya't Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli at lalaki naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, "Kaloob din ito sa akin ni Yahweh. Dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa, kaya't tinawag naman niya itong Simeon." Muling nagdalang tao, si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, "Lalo akong napapalapit sa aking asawa sapagkat 3 lalaki ng aming anak." Tinawag niya itong Levi. Dalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, "Ngayo'y pupurihin ko si Yahweh."
kaya tinawag niya itong Huda. Pagkatapos nito'y hindi na siya nagkaanak. Nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya nagkaanak. Sinabi niya kay Jacob,